Ayun, 63 MB pala siya. After downloading, install natin. Tapos, pag na-download nyo at na-install, mag-create po tayo ng GitHub account na. Pag nakapag-create, pag nakapag-create na po kayo ng GitHub, kindly fill up the form na sinend ko sa GC, no? First name, last name section, tapos yung link ng GitHub nyo po.
us, kindly create a GitHub account na. Graded po to, counted as seat work. After nyo po mag-create ng GitHub, may saglit na activity tayo. Last na download na ba yung Git Bash? Dito. Kindly download po. Sir, tapos na po. Tapos na. Na-install na? Sir, ako po. Okay. So sa GitHub kasi, di ba, dyan natin ina-upload yung project natin. So paano mag-upload ng project dito?
So kapag naka-login tayo, meron ditong drop down sa taas, tapos new repository. So yung repository, andun yung ating project. So let's say, ayan, test or IT2C. Public siya. So ayan, meron akong project named IT2C. Create ko yung repository na yan. So ngayon class, ayan, meron na akong repository. Kailangan ko na lang gawin is ilagay yung aking project. So pwede akong mag-add file, tapos i-upload ko. Or, minsan kasi hindi na gana yung upload files. For example, mag-upload tayo. Ayan, idadrag ko dito yung files. Tapos, let's say, ang files natin ay, ayan, Flask. No. Pag dinarag ko lahat yan dyan, medyo maarte si GitHub, no? Hindi niya kayang hindi kaya ng upload function yung files na sobrang dami. So, anong gagawin natin kapag ganon? So, back tayo dun sa repository, code, tapos, meron ditong link, ika-copy natin. Copy. Tapos, create tayong folder sa desktop. New folder IT2C. Sa loob ng folder na yan, right click tayo dyan, tapos show more options, git bash here. So pag na-install nyo yung git bash, kapag nag right click tayo, lalabas yung git bash here. Sa inyo ba napapalabas nyo yung git bash? Tapos ito yung ano niya, para siyang command prompt. Anybody, class? Sir, opo, nalabas po, sir. May git bash. Opo. So ni-right click ko dun sa loob ng folder ko, ano? Right click, git bash here. Tapos, tatype ko dyan, git clone. Tapos, yung link na kinapi natin dito, copy, git clone, tapos paste ko yan. So, kapag in-enter ko siya, cloning IT2C. So, na-clone ko tong repository na to na walang laman. No, ang laman lang niya is itong readme md, which is parang text file lang yan. So, eto siya. Nagkaroon ng laman yung folder na kinreate ko. Tapos sa loob ng folder, ayun, meron siyang readme. So, kung ano man yung laman nito, ng online repository, kapag kinloan natin siya, using git clone, tapos, yung link na kinapi, mako-clone natin kung ano man yun nandito. Tapos, doon sa loob ng folder na yon, merong hidden folder doon na .git na nakikreate na. Nakikita ko lang to kasi nasa settings ko, sinoshow ko yung mga hidden folders. Ngayon class, dito, let's say, gusto ko yung project ko, i-upload ko dito sa online repository. So, ang gagawin ko lang, pupunta ako dun sa project folder ko. Nasaan na yun? Oops. Let's say, ito yung project folder ko, ano? Ito yung files ng project folder natin. Kunyari lang yan, Kunyari, yan yung project folder natin. Ay, project files. Tapos, gagawin ko, magra-right click ako. Oops. Right click,
show more options, git bash. No, dun sa loob nitong folder na may .git na hidden file. Tapos ang tatype ko dyan is git add dot. Ibig sabihin ng git add tapos dot, yung changes na nangyari dun sa folder, i-add natin. Kasi itong .git na hidden folder na to, nalalaman niya yung changes dito sa folder na to, no? So, yung changes na nangyari is nagkaroon ng bagong files, which is yung pinaste ko dito. So, i-add daw natin yung changes na yon. Tapos, after ng add, git commit /m added files. So, yung git commit, ko-commit natin yung changes, no? Ayun, na-commit na natin. So, git add, git commit. After ng git commit, ipupush ko ngayon siya sa isang branch na gusto ko. No, may tinatawag na branch kasi dito sa IT2C na to. So, create tayo ng branch, git check out /b. Tapos, ang branch name natin is 01. Tapos, git push origin Caleb 01. So, git checkout, nag-create ako ng branch, then git push origin. Oops. So, ngayon, lumabas dito sa online repository ko is may nag-push down ng branch, no? Reload nga natin. Lalabas yun dito sa branch. So, pag kinli ko yan, compare and pull request. Next lang. Create pull request. Then merge. Confirm merge. So, kapag na-confirm merge ko, ibig sabihin, lahat na ng changes na pinush ko dun sa branch is lilitaw siya dun sa ating pinaka main repository. So, ayun. So, ngayon class, ang gawin nyo po dun sa mga nakapag-install ng git bash is kindly clone this repository, no? I-clone nyo po to. So, paano mag-clone? Git clone, tapos kakopy nyo yung link na to. So, ito po yung link ng ating GitHub. Copy. Then, ipe-paste ko dito sa chat natin. Ayan. I-clone nyo po siya. After cloning, yung text file po na pangalan nyo, baguhin natin, no? Gawin nating hindi natin babaguhin. I-open lang natin, then lagyan natin ng laman. So, halimbawa, nag-download tayo dyan. Kinload na natin yung repository. Lagyan natin ng laman. Hello. Tapos, i-save natin. Exit. So, after nating i-save, nilagyan natin siya ng laman. Right-click, git bash. So, ang gagawin natin, git add the changes, git commit /m, tapos added hello.
create ng branch, git checkout /b, branch name natin ay let's say test. Pero sa inyo, ang gawin yung branch name is yung last name nyo, no? Para mas malinis. Then, git push origin test 01. Tapos enter. Yun po yung gagawin natin, no? Class, naiintindihan ba yung gagawin? Nalilito, sir. Medyo, nakakalito. Tapos medyo nahuli din ako, sir. May inayos pa po kasi ako. Sige lang. So, ang gagawin natin, pag na-install na yung git bash, let's say na-install nyo yung git bash, create kayo ng folder sa desktop. Ayan, empty folder na. Open nyo yung folder. Then, right click, show more options, git bash here. Ngayon, after nito, punta kayo dito sa repository natin. Then, i-clone nyo to. Copy. Tapos, git clone. Oops. Ba yan? Hindi lumabas. Then, enter. Tapos, ayun, magkakaroon ng laman yung ating folder. Class, nagigets yung step 1. Iko-clone natin. Okay na po, sir. May laman na po yung folder. Na-clone. Opo. Yung IT2C po, tas yung mga name. Tapos after nun, pag na-clone natin, exit natin tong git bash, punta tayo dun sa loob ng folder. Andun kasi yung hidden na .git, no? Ngayon, let's say, nakita mo yung Ay, sir. Sir, ang lumabas lang po yung name, saka yung readme, wala po yung .git. May mga names. Opo. Meron yung .git na hidden. Nasa settings lang ng computer mo na. Hindi mo i-show yung hidden files. Pero okay na yon, as long as nasa loob ka nito, okay na. Ngayon, ang gawin mo, i-edit mo yung file name mo. Opo. Try mong i-edit. Tapos i-save mo, Control S. Okay na po. Okay na. So ngayon, right click, ganun. Tapos git bash ulit. Doon po sa may file name folder po, no? Dito mismo sa file, sa folder na to, magra-right click ka. Tapos, git add dot. Tapos enter. Git bash git add dot. Nagawa? Walang po. Sige lang. Ba't ganun? Is not a command. May space po ba yon, sir? Git add space dot? May space yun. Git add space dot. Ayun. Tapos, after ng git commit /m, tapos yung
kung ano yung ginawa mo, anong inedit mo, sabihin mo, edited, my name, yun. Description lang yung nasa loob nitong double quotes. Description lang siya. Yung nilagay ko po, sir, ang ilalagay ko. Halimbawa, may nilagay ka. Added some lines. Pwede yun. Description lang naman kasi yung nasa loob nitong double quote. Okay na. Okay na po. Then enter. One. Wala namang error pagka-enter mo. Nakalagay po one file change, 3 insertions, Ayun. 1 delete. Walang problem. Okay yun. Tapos, after nung git commit, mag-create ka ng branch git checkout -p, tapos let's say merto 01, yan. Git checkout -p, yan. Wala. Switch to a new branch. Ayun. Okay na. Opo. Then last step dyan is git push origin tapos merto 01. Ibig sabihin, yung change na ginawa mo dun sa files, ipupush mo dito sa ating online repository. Testing nga. Enter. Git push. Naku, sir. Hindi pa pala ako nakagawa ng repository ulit. Yung repository po pala nung unang ginawa ko to. Tawag dito, may pinagawa po kasi si sir na parang repository na introduction, background, ganun. Kailangan po ba mag-create muna, sir? Anong lumabas na error? Wala naman po, sir. Wala? Hindi ko pa po ata kasi parang i-upload po ba, sir? Hindi. Muna. Na-run mo tong command na to. Git push origin tapos yung branch name mo. Opo, sir. Lumabas eh. Anong sabi? Switch to a new branch. Hindi, pinush mo na siya. Yung git push origin merto. After Hindi po. sige, eto muna. Eto yung pinaka-last na yun. Zero. Pag ginit push mo yan, magna-notify dito sa account ko yan. Nagpapasign in, sir. Sige, yung mo, i-sign in mo yung mo sa GitHub. Mm-mm. Sige ba? Ayun. Ganun. Please complete authentication. Check out B 201. Branch name is already Git. Gawin mo na lang 02 pagka Ganun. Nagpapalagin ulit. Wait lang po, sir. yun na. Ganun. Nakalagay, sir, please complete authentication in your browser. Remote permission to Francisco Caleb IT2C.git denied to Ulysses Hub. Unable to access. Tapos yung GitHub link, the requested URL returned error. Anong mo sa username mo sa GitHub? Wait lang po. Ano po? Ulysses Hub. Ulysses-Hub. Ito po.
spelling? Dash po. Ulysses Dash Hub. Ayun po, nag-chinat ko doon sa ano. Ayun po. Testing mo ulit. Inad kita as collaborator. Sige po, wait lang po. Ay, hindi. Tingnan mo yung GitHub mo pala. I-accept mo yung invite. Hmm. Saan yun? Saan may... Ay, ito. Kita mo? Sa Wait lang po. notification. Ayun, kita na po. Check. Okay na po, na-check ko na po. Accept invitation. Ayun sir, nag-redirect doon sa ano mo, link mo ata sir. Okay. Tapos, testing mo nga i-push ulit. Sige ba? Git add, git commit. Git push origin. Doon na po ba sa git push origin sir? Pwede, testing mo kung gagana. Pero, sign in ulit. Sinet mo ba yung user dun sa git bash? May user yan eh. Hindi pa po eh. Wait lang pa. Parang ganito yung code dun. Git control. Nakalagay sir ano, enumerating objects 5 done, counting objects 100% done, delta compression using up to 8 threads. Ganun po lumabas eh. Share screen mo nga. Sige ba, wait lang. Kita na po ba? Kita na po, sir. Kita. Ito po yung lumabas, oh. Ayun, nakapag-push ka na nga. Tama. Ito oh. Kita mo Apo. dun sa ano ko. Wait lang pa, sir. Alin ba? Ayun. Kita mo? Apa. Nakapag-push ka ng branch dito. So halimbawa, ako kasi yung may-ari nung pinaka repository. So pwede kong i-check kung ano yung binago mo dun sa files, no? Asan na yung branch nito? May binago ka ba dun sa sa files? Dun sa Apa, sir. Ay, may nakalagay. Ay, no. Hello po. Eto, ayun. Ayan ba? So yung original file ko, ito yung nakalagay sa file mo, no? Doon sa text file mo. Tapos yung binago mo is yung hello po. So ngayon, it's up to me, yung may-ari ng pinaka repository, if i-approve ko tong change na to. So kung gusto ko siyang i-approve, create lang ako ng pull request. Tapos ayan, create pull request. Sir, may question po ako. Yes po. Doon po ba sa git commit, yung -m, yung nilagay, ano po ba yung comment lang po ba yun or dapat ilagay mo kung ano yung nilagay mong changes po? Paano po
parang Ganun brief, po ba yun? ano lang yun, brief description kung ano yung binago mo. Halimbawa, Ah, yun, naglagay ka ng hello dun sa text file mo. Pwede mong sabihin na added some lines to text file na hindi kailangang mahabang mahaba. Brief description lang. ano lang, ano lang, descript. Kala ko po kasi kung ano yung binago mo, dapat yun din yung ilalagay mo. Hindi naman. Sige po. So, ayun. In-approve natin yung changes na ginawa ni Merto. Tapos, andun na siya. Nasa main branch na natin yung changes na ginawa niya. Tapos, eto, tinan mo yung description mo. Yung hello po. Yun yung nasa dash commit. Dash commit. Yung git commit -m. Tapos, ang tinype mo dyan, di ba, hello po. So, yung hello po na to, siya yung lumabas dito, ano. Ngayon, class, yung git, ginagamit to, halimbawa kasi, let's say, sa group activity nyo, dinivide nyo yung work. No, halimbawa, yung isang member nyo, sinabi nyo na, ikaw na yung bahala sa front end. Ibig sabihin, pag sinabing front end ang responsibility mo, ang ibig sabihin po nun ay, sinong nakakaalam ng front end? Yung ano po, sir, yung mga design, HTML po. Tama. So, ibig sabihin, yun lang yung babaguhin mo. So, halimbawa, ayan, dito sa ating files, ang babaguhin mo lang dyan is yung mga nandito sa CSS tsaka sa templates. No, hindi mo papakialaman yung mga nasa controllers or nandun sa app.py. Kumbaga, kung magkakaroon kayo ng division of work sa team nyo, pwede kayong gumawa ng ganon. No, yung leader nyo, siya yung pinaka magke-create ng main repository. Tapos, si members, pwede niyang i-clone yung repository. Tapos, baguhin niya lang yung files na mga naka-assign sa kanya. Ganon. Nagigets po yung purpose. Opo. Ang ginagawa po kasi namin, sir, since hindi naman po kami marunong sa GitHub pa, full file po, drive.google.com. Pwede rin yun. Pwede rin naman yun eh. Ganun na lang po ginagawa namin, tapos buo, doon na lang po kami nagbabago eh. Pero Ganyan na lang. pag naging familiar kasi kayo dito sa GitHub, mas maganda talaga siyang Kaya gawin. nga sir, pang developer po talaga yun eh. Tapos hindi ko pa rin po masyado gets kung paano nangyayari yun eh. Pero may pinakita po sa amin si Sir Peña kung saan nakikita mo rin po yung mga changes kung may gusto kang balikan. Kunyari, hindi mo Ayun. nagustuhan yung binago mo, makikita mo po dun yung recent changes mo, ganyan. Pwede mo ibalik yung code mo na yun po yung nakita ko kay Sir eh. Kaso hindi ko po maintindihan kung paano nangyayari yun eh. Kung paano ginawa. Pero ganun daw po nagwo-work yun. Oo, halimbawa, etong, di ba dito sa main repository natin, kita ko siya. Tapos, meron diyang nakalagay na, ayun, 5 commits dito sa, ngayon, click ko yung 5 commits na yan. Yung initial commit natin, ito yung first upload. Pwede ko atang balikan to, ang alam ko. Dismiss. Nababalikan siya. Tapos, Pwede po ma-revert yun, sir? Sa mga recent changes mo kapag may binago ka po? pwede yung ma-revert. Ano kaya yun? Sige nga, sir. Revert mo nga po dun sa original mo yung ginawa kong changes dun sa akin. Tanggalin mo po yung hello po para bumalik po dun sa nakapangalan lang po sa akin. Babalik natin to. Opo, yung ginawa kong, di ba may nilagyan ko po ng hello po yung ano. Ayun. Isa-save pa po yan, sir? Or auto-save na po yun? Ang pwede ko kasing gawin dito is,
nakalimutan ko yung ano dito. Pero dun sa main branch, 'di ba, makikita mo yung bago mo gawin yung changes dito sa eto sa 5 commits na to. Opo. Click mo siya. Tapos eto yung I, part eto yung part na wala ka pang change na ginagawa. Kita mo? Opo. Tapos eto dito sa gilid, browse repository at this point. Ngayon, pag browse repository at this point, eto yung files na wala ka pang change na ginagawa. Ayun oh, tingnan mo dito. Meron Oh, wala pa, 'di ba? Yung hello po. opo. Pwede ko Ayun to yung i-download. history. Pwede ko to i-download. Oh, Iko-clone mo siya. tapos need po ng approval po ng may-ari po nung ano, sir, bago po ma-apply po yung changes. Paano ma-apply yung changes? Kunyari po, may binago po ako sa code, tapos Ipupul mo sa sabihin branch. natin, opo, tas yun nga po, i-approve pa po ba yun nung ano, O, i-approve pa yun ng pinaka may-ari ng repository. bago po ma-apply? Ah, Mm. So, hindi siya ganun. Wait lang. Pwede yun eh. Basta pwedeng ma-revert yun dito sa ah, part na to. Kalimutan ko yung command dito. Wait lang. Revert to previous commit. Yan. AI natin. Ayun. So, pwede siyang gagamitin yung hash code na to. Yung ID. Tapos may git command na git revert. So, bali ganun gamitin si git when it comes to collaboration, no? Pero since, halimbawa, hassle sa inyo na talagang matutunan pa yung git ng bawat members, okay din yung approach na ang ginagamit natin is ano nga ba yung ginagamit nyo kanina? Google Drive. Oo, okay Google lang din Drive yun. lang po. Kasi, syempre, kumbaga naghahabol kayo ng panahon, wala kayong time ma-familiarize dito. Okay lang din yun sa Google Drive. Hindi ko po, medyo ano sir eh, nalilito pa ako. Pero siguro magigets ko din yan sir. Ako Ano lang, hindi ko pa talaga gamay na gamay ito. Ginagamit ko lang siya para meron akong backup. di ko pa po masyado naiintindihan yung, di ko sa ulo yung commands na parang nakakommand pa po pala siya. Kala ko po, tinry ko po kasi i-connect sa tawag dito sa Visual Studio ko po yung account ko po na GitHub. Oo, nakakonect nga yun. Hindi ko pa po naiintindihan kung paano yung mga ano dito. Iba-iba rin ang Naguguluhan approach pa. kasi eh. Opo. Kaya ang naisipan lang, Google Drive, download na lang. Tapos pag may baguhin, ganyan, ano yun na lang. Mm. Pag dito, download na lang ulit. Ganun na lang ginagawa. Pero, Ganun na lang naiisip ko sir, if ever may i-add po kami sa system. Dalawa po kasi system namin sir. dalawa? Isang Android, isang web. Baka po magkaroon ng additional yung mga ano ko, kasama ko kung ako for sure may dadagdag ganyan. May babaguhin po. Kaya po parang Google Drive lang yung
ano namin. Tsaka ang ano kasi sa GitHub, minsan halimbawa meron kang configuration na .env. Minsan hindi yun maa-upload dun sa repository eh, kaya medyo complicated yung process dito. No? Meron siyang tinatawag na .git ignore. Pero sa Google Drive, pag in-upload nyo dun yung project ng isang buo, kahit yung mga .env, kasama doon, no? Walang ini-ignore na file. So, yun lang. Ay, di, ano po pala, parang may mga naiiwan po pala pag dyan po kayo nag-upload. Minsan kasi, sinasama natin dun sa project files natin yung halimbawa, yun sa Gmail natin, mga password ng database. Ngayon, minsan si GitHub, automatic, binubura niya yun or hindi niya sinasama dun sa pagpupush mo. Opo, tapos yung nasa save lang po, ano, yung Yung mga, yung Opo, okay lang na makita ng iba, ganun. kulang po pala. So, medyo talagang ipapamiliarize nyo yung sarili nyo dun sa mga nature ng Git. Kasi sir, pag ano lang ako na ano dyan eh, nagbabrowse lang ako sa GitHub pagka yung mga, kunyari, may mga codes, hacks, tapos mga bypass. Yun lang ang alam ko dyan, hindi ko pa siya naintindihan kung paano mga repository na yan. Ganyan, paano makaka-collab yung mga ano, pag may ginawan changes, paano ma-apply, ganun. Hindi ko pa masyadong naintindihan. Kasi yung pinagawa po sa aming repository nung ano, ang sabi lang po kasi sa amin, gumawa ng account, tapos doon sa repository, gawa ng introduction, ganyan. Yun lang po yung laman. Kaya yun lang po yung laman ng ano namin, nung repository, yung mismong introduction, ganyan. Yun lang po yun naman. Yung sa read.me ko yung laman po nun. Pero at least na-introduce kayo, no? Tapos ano pala, pag collaboration, di ba halimbawa, ako yung may-ari ng repository, tapos ka-group kita, pupunta ka lang dito sa settings, ako pala, kasi ako yung leader. Then, collaborators, meron dito sa gilid na to. Click ko yan. Dyan po lalabas yung pending. Dito kita in-add, no? Yan, halimbawa, username yung itatype mo dito. Opo. Oops, wala na pala. Hindi pala yan dito. Ba't ako nagsisearch dyan? Dito pala sa add people. Pag tinype yung username, ayun o, halos lahat ng may GitHub lalabas dyan. Pwede ko siyang i-add. Tapos, i-accept na lang po nung ano, magsisend na po ng invitation sa notification po ng account. Pwede na siyang mag-push sa branch. Halimbawang tapos, nasa pull request po yung ano. I-approve yun. Halimbawa, ikaw yung pinaka-leader, ikaw mag-a-approve nung mga nandun sa pull request na yun. Gets? Opo. Pwede nyo yung pag-aralan, pagka yung magkakasama na kayo. Pag online kasing ganito, medyo mahirap eh. No? Kaya nga sir hindi pa po namin naiintindihan talaga. Pag ba kayo nagko-collaborate, nag-ano rin kayo? Nag-Google Meet? Or hindi na? Chat-chat na lang? Balak po sana, magbalak na Discord, ganyan sir. Pwede, para mas effective yung communication. Mahirap kasi pag sa chat no? Sa ngayon po kasi sir, sa group po namin, ako po nakatoka dun sa Android na app, tapos yung isa ko pong kagrupo si JB nandun naman sa web. Tapos nag-uusap na lang po kami sa GC kung may papadagdag, may babaguhin, ganyan. Ayos yun, as long as it Ganun lang po ginagawa namin paraan. Mas maganda yun. As long as it works, kung saan kayo familiar, no? Tapos pag natapos nyo yung project, tsaka na lang next time na lang improvement sa process. So, bali ngayon, wala naman ako masyado i-discuss. Introduction lang dito. Opo. And yung palang bawat leader,
Di ba nag-send kayo ng GitHub account sa akin? Opo. Upload niyo yung progress niyo sa GitHub no. Yung progress ng project niyo. Yung mga leader lang ng bawat group. Paano po yun, Halimbawa, sir? ikaw ang leader. Eh di dun sa GitHub mo, i-upload mo yung project niyo. Ganun. Git add. Doon din po yung sa repository, no, sir? Ang process nun, halimbawa ako mag-a-add ng project. Dito sa create new, tapos new repository. So, ano ba yung project natin? Plus something. Ayan. Opo. Tapos mag-add ka ng readme, create repository. After nun, ikaw clone mo to. Copy, tapos punta ka sa isa. Create ka ng bagong folder. Tapos git bash here. Git clone. Clone mo yung repository. Tapos, pag na-clone mo na siya, punta ka dun sa loob nun, dito mo ipe-paste ngayon yung project mo. Halimbawa, yung Flask. O may Flask project ka dito. Copy mo yan lahat. Tapos, i-paste mo sa loob nito. Then, ayun. Since nag-paste ka dito, meron changes. Git add dot git add tapos git commit /m tapos first upload. After commit, git push origin. Oops, hindi pala branch name. Git checkout -b git push origin kagad 01. Tapos lalabas yon sa ating online repository. Oops, ayun. Ayun, may lumabas na branch. A-approve ko na lang yan. Create pull request, then merge. So, ganun lang yung process na pagka gusto mong i-upload yung project nyo dito. Kaya din yung i-AI pag may kalituhan or may halimbawa may process akong iba yung process dun sa inyo kasi hindi pa naka-set up yun sa Git bash, no? Paste nyo lang yung error dun sa sa AI para ma-fix niya yung error. Then, isang magandang din is kapag meron kayong repository ganito, halimbawa, itong repository ko, ano siya, meron siyang mga sensitive na files. Pwede nyong gawing private yung repository na hindi siya nasa-search hindi siya publicly searchable. So, nasa settings yon. Tapos, scroll down, change repository visibility, no? Change to private. Magandang i-private to kasi halimbawa,
yun nga, may ina-upload kayong mga, for example, ako ito, may ina-upload ako ditong medyo, may mga password, tapos, naka-upload pa dito yung ating config.py. Merong mga key dyan. So, sensitive data yun. So, yun lang. Any questions po, class? Wala na. If wala na, e-end ko na yung meeting natin, no? Okay po, sir. Thank you po for listening. Pagka ano, i-chat ko na lang po if meron tayong code jam activity, no? Thank you po. Ah. Oh my gosh. Ay, sorry.